So, good day po. My name is Don Marcha Rubin S. Reyes and currently nandito po tayo sa Cisco Packet Racer. And mag-demonstrate po ako kung paano po mag-configure ng multiple networks ranging from VLANs, inter-VLANs, which are legacy and router on a stick. Mag-demonstrate po tayo kung paano nag-DHCP ng isang network. Papakita po tayo kung paano nag-infer channel, nag-SRP, nag-STP, as well as static routing. So ito pong video na to, i-start po natin with yung VLAN po natin. So meron na po ako ditong ginawang network. Magagamit po natin para ma-demonstrate ng ayos yung pag-configure po ng VLAN. So meron po tayong dalawang VLANs na yung gagamitin, VLAN 6 and 16. And ayan po yung mga address po na i-assign natin yan sa specific VLANs po na yan. So, ano po ba ang VLAN? So, ang VLANs po are virtual networks po na nagpa-partition po ng mga physical na connection para po makapag-group tayo ng magkakaibang interface or magkakaibang channels po. Kahit po, nasa isa lang tayong physical connection. So, isa lang po yung gamit natin pero magkaiba po sila ng VLAN. So, para po makapag-configure tayo ng VLAN, ang gagawin na po natin ay, ano po, yan po muna natin dyan. So, ang gagawin po natin muna is pumunta tayo dito sa ating switch. So, ang gagawin po natin, sorry po, ang gagawin po muna natin ay, okay, enable, and i-activate po na muna natin yung VLAN natin gagamitin, which are yung VLAN 6 as well as yung VLAN 16. So, after po natin ma-activate yan, pwede po natin i-do for VLAN para po makita lang natin na na-activate na yung dalawa. So, paano po ba natin na-assignan yan ng IP address? Ang gagawin lang po natin dyan, punta muna tayo sa muna natin VLAN, which is yung VLAN 6, INT VLAN 6. Ano po natin yung IP address. So, simple, alam naman na po natin na paano ito gawin. So, 0.1. So, pare-pareha lang po yung gagamitin sa networks na ganyan. And just to make sure po, shutdown natin. So, after po natin i-assign yan, move on naman po tayo sa next na VLAN na gagamitin natin, which is yung INT VLAN 16. Yung IP address 172.16.30.1 and parehang subnet. Mas lang po. Shutdown. So, after that naman po, ang gawin naman po natin is kukuhanin po natin itong interface dito para sa isang PC na to, which is yung 01. Gawin po natin. Ito i-assign natin sa VLAN 6. Pakita ko dito sa saglit. So, VLAN 16. So, VLAN 6. Kasi ito po ay VLAN 16. So, ang gagawin po natin para po ma-assign yung mga yan, ito pong interface na to na connected sa PC na to is i-access po natin dito sa ating switch. So, config, puntahan po natin yung 01. Puntahan po natin yung switch port or access. So, the switch port access yung VLAN na gusto natin siya i-assign, which is yung 6. So, after naman yung unon, yung pong 02 yung na-assign natin sa VLAN 16. So, para po magawa yan, punta tayo dito. Mas Ethernet 02, switch port mode access, and switch port access to VLAN 16. So, para po ma-check natin kung na-assign natin sila ng tama, show VLAN, and makikita naman po natin yung 01, which is connected sa PC una natin ay sa 6, and yung pangalawa po ay nasa VLAN 16 na. So, fast forward ko lang po, and lagyan na po natin sila ng network saglit. So, itong VLAN 6 natin, or yung PC sa VLAN 6, ang network po niya ay, unang-una po ang default network ay pagiging yung in-assign natin sa VLAN 6. So, para po makapagawa tayo ng network na magagamit natin or yung IP address, mag-assign po na tayo ng other than this .1 po. So, gagawin po natin .10 yung umpisa natin and 255.255.0. So, make sure lang po natin na tama po yung nilagay natin dyan. So, dito naman po tayo sa PC7. Nilagay po natin yung .11 kasi po ginamit yung isang PC or, sorry po, hindi pa po na rin nalagay. Sorry po. So, dito po ang supposedly lalagyan natin yung network. So, ilagay na lang din po natin yung 11, 0, and 1. So, ilagay na din po natin itong IP address para dito sa VLAN 16.
So, ang gagawin po natin is 172.16.32.10 hanggang magiging default gateway niya po ay ayun, that 1. So, lagay na din po natin dito kahit hindi pa natin naka-configure sa search. Ay, that 1. And itong subject mask po, lagi natin i-make sure na tama. 255. So, okay. So, i-configure na din po natin itong switch na to. So, same lang din naman po yung gagawin natin dyan. So, enable 150. Okay po, so shortcut na po yung natin gagawin natin dito. So, gagawin po natin yung VLAN 6. Gagawin natin yung VLAN 16. Okay, so after po natin magawa, puntahan na po natin yung interface na gusto po natin assign. So, ito pong 01, doon po natin siya ilalagay sa VLAN 6. So, switchboard mode access. Switchboard access VLAN 6. Okay. So, ito naman pong 02. Ilalagay natin siya doon sa VLAN 16. Switchboard access VLAN 16. And just to make sure po na nalagay natin yung tama laging galiin yung do show VLAN. So, nakikita naman po natin dito. Okay na. Okay na. And naka-assign siya sa specifics po nilang mga VLAN. So, paano po ba natin ma-check yan? So, kung tatry po natin, so same naman sila ng VLAN, dapat makakapag-usap silang dalawa. So, in this case po, bakit hindi sila nakakapag-usap? So, yung ang gagawin naman po natin is itong switch, itong cable na to, kailangan pa po pala natin itong gawin na yung switch port mode sa trunk. So, yung kuhanin po natin yung FA024, and kailangan po natin i-make sure, kailangan po natin siya i-configure as trunk. So, sabihin po natin na i-allow natin switch port trunk allowed yung mga VLANs na 6 as well as yung 16. So, by default naman po naka-allow yung VLAN na 1 hanggang 1094 po if I'm not mistaken. So, just to show lang po na, or para po mas sure tayo na ma-allow yung VLANs po na gusto nating i-trunk dun po sa ibang switch or sa kabilang switch. So, in this case po, 6 at 16 yung gusto natin i-allow. And dito po sa kabila, kailangan din po natin i-make sure na ina-allow din po natin yung trunk na yan. So, for yung trunk allowed, VLAN 6 at yung 16. Okay, so after that po, we can expect na po agad na makapag-usap na po yung PCs na nasa same po ng VLAN. So, ito pong PC6, kapag po try natin dito, nakapag-usap na po sila dahil po nakatrunk na sila. Kasi ito pong PC na nasa 16, dapat nakakausap na din yung nasa 16. So, ang problema lang po natin dito is hindi pa tayo nakapag-usap inter-VLAN. So, ang gagawin naman po natin yun para makapag-usap tayo is kailangan po natin mag-configure ng inter-VLAN, which are yung legacy as well as yung router and stick, which we will demonstrate po sa mga susunod nating video. So, for now po, matatapos po muna tayo dito sa configuration po natin ng VLANs. So, in this video po, we're gonna configure a legacy routing na topology. So, sabihin po natin na mayroon tayong dalawang VLANs, which are VLAN 7. Ang magiging network na po is ito. So, slash 24 yung subnet mask natin. Tapos, VLAN 17. And ito po yung magiging network natin na slash 2410. So, gagawa lang po tayo din ng simple topology para po ma-demonstrate natin ang ayos yung magagawa po ng legacy na routing. So, tig dalawang PC para po sa increase ang mga VLANs. So, 17, and dalawa po may isa ay same lang ulit VLAN 7. So, connect na po natin saglit. 0. So, magka-connect po tayo ng dalawang ports dito kasi po. Ang gagawin po natin is i-assign po natin itong each of these VLANs dito po sa mga interface na to. So, kung VLAN 7 is dito sa interface na to, and VLAN 17 ito po sa interface na to. So, 4.
Yan. So, first of all po na kailangan natin gawin is punta po tayo dun sa pinaka-router natin and i-access po natin yung dalawang interface na lalagyan natin. So, dito po sa interface ng G00, ilalagay po natin yung network na nilagay po natin para sa VLAN 7, which is 162.16.0. And always make sure lang na naka-round shutdown. Okay. So, ito naman po sa G01 is kuha natin yung network na para sa VLAN 17. Again, subnet mask is going to stay the same po. And no shutdown. So, after that po is pupunta naman tayo sa switch natin. And i-access po natin yung interface na dalawa na to. And i-assign po natin sila dun sa VLAN na allocated sa kanila. So, ito pong G00. Lagay po natin is switch mode access, switch mode access, switch mode access, yung VLAN na 7. So, yung sunod naman po is itong 01, I mean 02 po. Tapos po is switch mode access. And gawin po natin switch mode access ng VLAN na 17. Okay, so automatic na kung gagawin yung VLAN. May nag-is hindi pa siya nag-access. So, tignan po natin kung nagawa siya. Okay, naka-send din po. So, ang gagawin naman po natin is assign po natin to ulit. I mean, assign naman po natin yung mga pieces na to. So, ito, VLAN 7 and 17. So, ito pong interface na to is FA01. So, ito po ay pupunta doon sa VLAN 7. And then ito naman pong isa is yung 02. So, switch port mode access. Switch port access VLAN 17 kasi ito po yung interface na para doon sa original VLAN 17. So, sunod-sunod po nag-orange na siya. So, now after that po is we're gonna need to make sure po na itong interface na po na to is naka-trunk. So, pumunta po tayo sa interface na yan, FA04, I mean FA024, push port, trunk, push port, trunk allowed, yung mga VLANs na 7 as well as yung 17. So, once we're done with that po is, first of all po, we can try na agad natin lagyan to ng mga networks nila. So, 72.16.0, that 10 is going to be the network kasi yung sa VLAN 7. 255.0, and ito po ang isa naman ay 172.16.0.1 kasi ito po yung address na nilagay natin for VLAN 7. Yung VLAN 7 din naman po is kukuhanin lang natin yung or mag-a-assign lang tayo ng network dito within doon sa network ng VLAN 17 natin. Default gateway is going to be this, and immediately we can try po kung mag-ping na siya sa taas. So, gumagana naman po so far, and gumagana din siya so far. So, ang gagawin naman po natin is punta tayo dito, and ito naman po yung configure natin. So, switch. Punta po tayo sa interface kung saan ito po yung label na tinatrack natin. Switch port by track. Switch port track allowed VLAN na 7 as well as yung 17. Okay, so after that po is alam naman po natin ito pong mga interface na to is i-assign lang po natin sila sa specific na ng VLAN. So yung FA01 is going to be VLAN 7. So FA02 is going to be mode access with port access VLAN 17. So VLAN just to make sure po na na-assign sila. Okay, so lagay na din po natin yung mga networks nila. 172.16 to 0.11, 2.5, 172,
16.0.1. Ito naman po. 172.16.0. Sorry, that's 32. Kasi 17 na tayo, that 11. Kasi po, ito po, isa nito is nasa dot 10. So, 5 and 172.16.32.1 is going to be the default gateway. So, immediately po, we can try na agad na. 17 to 7. In progress sa una. Sa pangalawa, it should work. So, try ulit natin. In progress sa una. Sa pangalawa, gagana na siya. So, hindi siya gumana. Bakit siya hindi gumana? Show villain. Gana naman siya. Kasi mali po yung okay. I'm sorry. May na-miss po tayong command dito. So, dito lang po namin switchboard. Mag-drop. And switchboard. Allowed yung villain 7 as well as yung 17. Dito po rin try namin ulit. So, progress mo sa una, sa pangalawa ay successful na. So, okay na po. Ang naging problema po natin kanina dyan is meron po tayong nalagay na single quotation mark. So, hindi ko alam kung bakit pero nag-cause po siya ng error in this case. And we fixed it naman po. So, that's how we configure legacy router. So, in this video naman po is mag-configure po tayo ng router and a stake na topology. So, ang gagawin lang po ulit natin is sabihin po natin na meron tayong dalawang VLANs. In this case naman po, ang gagawin po natin is VLAN 8 at VLAN 18. So, 172.16.0.1 is using the same network po na ginamit natin dun sa legacy routing po natin configuration. 16.32.1/24 ulit siya. So, gawa lang po ulit tayo ng isang simpleng topology. Isang router, dalawang switches, na may dalawang pieces para ma-demonstrate po natin ang bias. So, ipabilis po ng router and step. Minsan, connect natin siya sa gigabit po na interface para po ma-maximize natin yung speed. So, hindi po sa legacy, hindi natin nagawa yan kasi po, dalawa po yung kinakailangan nating cables. In this case po is dalawa lang yung cable kung saan po supported siya ng gigabit. So, okay. So, immediately po, we can go here na with router 1. First of all po na kailangan natin gawin is puntahan itong interface na to, which is yung G00. And make sure po na naka-no set lang siya. Okay, after that po is we can access the what we call sub interfaces naman po. So, dahil po VLAN 8 as well as VLAN 18 po yung gagawin natin. Gagawin po natin dito is D00.8 kasi yung VLAN 8 po yung gagawin natin ng IP address. So, first of all po, kailangan natin mag-encapsulation as well as yung VLAN ID po na gusto natin i-encapsulate. In this case po, yung VLAN 8 po yung gusto natin. So, IP address nito ay 172.16.0.1. 0. Okay, so yung isa naman po para sa VLAN 18. Kailangan din natin pasukan. Encapsulation.q18. IP address nito ay 172.16.32.1. Okay, sure. So, make sure po kung tama yung ilagay nating IP address. So, as you can see naman po dito, mukhang tama na po. So, immediate ang gagawin naman po natin sa punta tayo sa switch na to, and i-access natin yung gigabit 01, which is connected dun sa router. Gawin po natin is switchport, allowed,
yung VLANs na 8 as well as yung 14. So, actually po ay pwede na po natin kunin yung isa pang isa pang interface na gagawin natin VLAN prompt. So, ito po, range 0, 1 hanggang 2. No? Support from allowed VLAN 8 at 8. Okay, so after that po is let. So, again po, ito pong yung mga pieces na guys, lagyan na natin, i-assign na natin sila sa specific VLANs nila. VLAN 18. Okay, so FA01, FA01 and 2. So FA01, gawin natin yung VLAN 8. Okay, and yung 02, this is going to be assigned in VLAN 8. Okay, so you can try assigning or configuring the pieces spot. Lagyan natin ng address para po testing na po natin kung nagana agad yung connection natin. Dito po siya ng tuloy. On 7.16.32. So, yung network po ng VLAN 18 yung nilagay natin dito. That one is ito yung default gateway, no? Yung magiging default gateway po natin is yung pinaka-nilagay po natin doon sa VLAN 18. Successful and successful. So, pag pinagdan yung dalawa, successful na din. So, ang gagawin lang po natin, so, punta tayo dito sa last switch natin. Immediately po kunin natin. Punta tayo dun sa interface na itatrack natin. Allow it. Yung VLAN na 8 as well as yung 18. And puntahan na po natin yung mga interface ng mga pieces. So, 01, mode access, switchboard access, and VLAN 8. 02, mode access, switchboard access, and VLAN na 8. Show VLAN. So, naka-assign na po sila. Make sure lang natin na. Pupunahin na po natin sa kabila. And naka-assign na po sila. So, password lang po natin para mag-verde na. Okay, verde na. So, 16.0.11 kasi po yung in-assign natin dito sa first nating PC. So, 255, same lang naman po lahat yan. So, 16.0.1 and dito naman po sa last nating PC. So, on 17.16.32.11 kasi 10 po nakalagay dito. 255. On 17.16.32.1. Okay. Magana ba? Sa una, mag-fail muna. Sa pangalawa, is gagana na siya. Progress muna sa una. Sa pangalawa, gagana na siya. So, looks like our network is working properly naman po. So, yan po tayo mag-configure ng router honestly. So, sa video naman po na to is mag-configure po tayo ng static routing. So, nagawa na po ako ng isang network para po hindi tayo maubusan ng oras sa pag-set up sa recording. So, ito pong mga LANs natin as well as mga networks nila. And ito po yung mga serials or yung connection po natin between routers. So,
immediately po we can go na here. Tapos po access po natin yung interface na G00 and i-assign na po natin yung 10.0.1 and yung subnet mask na /24 which is 255.255 and erase na shutdown. So, okay na po and punta naman po tayo dito sa serial natin which is yung network po na i-assign natin is itong sa taas 172.16 172.16.0.1. So, ang subnet mask naman po nito is 2.2/30 and now shutdown. So, hindi pa po mag-grieving yan unless itong isang router ay shutdown din natin and in-assign yung network. So, gawin na po natin agad yan. Employee na din sa 030.172.16.0.2 and 255.255.253 and then shutdown. Okay, so access naman po natin yung pinaka-interface natin. Lagyan natin yung pinaka-network na in-assign natin sa kanya. 255.255. Again, no shutdown. Okay, so ito naman po, lagyan natin ng network. So, I believe po ay 031. So, 102.16.32.1 255.255.252 shutdown. Okay. So, punta naman po tayo sa pinakalas nating router. Puntaan po natin agad yung serial 030 and lagyan na po natin agad yung network natin. Again, ito po ang shutdown. So, nag-verde na, okay na. So, dito naman po sa 0 is ilalagay po natin itong sa LAN 3. So, LAN.3.0.1 255.255.0. So, shutdown. Shutdown. Okay. So, as it stands po, hindi po sila nakakapag-kita sa reports. And hindi po sila makakapag-kita sa isa. So, what for? Sorry. So, kailangan po natin i-assign din. Ginawa ko so, that 10. Okay, so 255.255. So, ilagay po muna natin sa report. And let's say 10. And dito pong isa, lagay din po natin ng network na. So, make sure ko lang po kung nilagay ko yung gateway dito, hindi ko po nalagay. That's 0.1. So, ayan po yung pinaka-network ng LAN natin. Yung LAN to po natin. And 1.0.1. So, as it stands po ay hindi pa sila makakapagkita sa set isa. So, a way po para makapagkita sila is through static routing. So, what I love to do po is punta lang dito sa config and sa static na tab. So, ang network po natin na gustong puntahan is itong dalawa na to as well as ito para po ma-access natin yung network na to. So, una po, dito po tayo manggagaling sa 10.0.0 network. Tatawid po tayo dito sa 172.16.0. So, ang gagawin po natin is identify na po natin agad yung pinakatatalinan natin. In this case po, that 2 kasi ito po yung next stop natin
router. So, ano po ba yung gusto nating tawagin? So, ito pong tatlo na to. So, 11.2.0.0 subnet mask ay 0. Add natin. As well as i-add na po natin ito. And finally po, kailangan natin i-add yung pinaka-connection po ng network para po makatagos siya doon. 0, 8, 2, 5, 2. And so, gawin lang po natin yan para din sa iba. So, papunta po tayo din sa kabila. Itong 10, 10.0, 10.1.0.0. Ang mas po natin is 2.5.2.5.2.5.0. And yung next step po natin is itong .1. So, 1.2.16.0.1. Add. Kasi pupunta naman po tayo sa kabila. Ang use nating network. Kailangan natin mapunta ang network is yung 1.3.0.0. And yung magiging hub po natin is yung 32.2. So, ito i-bring up natin. Okay, apologies po. Hindi ko po nalagay yung isa. Okay, so after that po is punta naman tayo din sa last nating router. So, ang gagawin lang po natin, punta ulit tayo sa static na tab. So, gusto po nating access ay ito pong tatlong network na to. So, ang next step po natin is 172.16.32.1. Ang network po natin sa ating portal ay 11.2.0.0 na ang subnet mask ay ganyan. As well as 1.1.0.0. And finally, huwag na magkakalimutan yung pong connection between router 1 and router 2 or kung ano pa man pong router na sunod na hindi po katabi ng ating router. So, 172.16.0.0 and add. So, kapag po tinest natin kung mga to, they should be able to now see each other. So, una po, hindi gagana sa pangalawa, successful na. So, una, hindi gagana sa pangalawa, ay successful na. So, mula router 1, dito, successful, and successful, vice versa. So, try ko natin yan. Successful yan. And successful na to. Okay, so successful na po lahat. And ganun po tayo mag-configure ng static routing. So, in this video naman po, mag-configure po tayo ng DHCP na network. So, magiging network po natin sa class na video na to is ito po. So, bubulan po tayo ng simple topology para po ma-demonstrate ulit natin ang mas ayos at mas clear yung gusto po natin i-configure. Sabihin po natin na meron tayo dito limang basic. Hanap po natin sila. Okay. So, ang idea po ng DHCP is hindi na po tayo mahihirapang mana-mana po kung pumunta sa kada PC at i-type dito yung static IP configuration. So, kapag po nag-DHCP tayo, automatic na po mag-distribute ng IP yung router natin mula po dun sa distribution pool na tinatawag natin. So, para po magawa natin yan, punta na muna tayo sa interface na to, which is yung 00, and i-assign na po natin yung address na to 172.16.0.1, so 255.255.0, and no, that. So, to start configuring that po para po makakapag-distribute tayo ng IP na to, or ng network na to sa mga PC na to is first of all po kailangan po natin exclude po muna natin yun.
Ay sorry po, exit PDHCP, excluded address yung pinaka-default gateway po na ating ginamit para po hindi tayo magkaroon ng conflict sa pagbibigay po. So, bale po ine-exclude po itong network na to mula dun sa distribution pool natin. So, IP pool. Hindi po natin naman ang pangalan niya. So, ito kulang ng DHCP. And yung network po natin i-distribute ay yung 172.16.0.0. 252.1.5.255.0. So, magiging default gateway po natin or default router dito is yung 16.0.1. So, ayan na po. So, after this po, we can already to activate yung DHCP dito sa FE configuration and automatic na pong nakakatanggap yung PC ng isang IP address. So, repeat lang po natin yung ginawa natin sa ibang mga PCs. And okay, successful. Successful. And all of this should have their networks na po. And okay, so okay, successful na po. So lahat na po itong mga PC na to is meron na silang mga assigned na address without the need na magmana-mana pa po natin i-take ito dito sa static. So, of course, magkakita-kita sa isa't isa. So, yun na po tayo mag-configure ng DHCP para hindi na po tayo mapapagod pumunta sa kada isang PC para po sa manual configuration ng IP address. So, dun po muna matatapos ang video na. So, ang next naman po natin i-configure is yung Ether channel po. So, ang primary idea po ng Ether channel is nagbabundle po siya ng multiple physical na cable into isang logical link. So, ang nakakapag-reduce po to ng or nakakapag-help po to makapag-produce ng network redundancy, makakatulong po sa pag-reroute automatically ng network by any case po na nung isa pong cable sa kanila ay mag-down. So, naglagay po ako dito ng mga nag-topology na kung saan nakakapagkita na po sa isa, nilagyan ko na po yan ng mga IP address. So, ang gagawin po natin para po makapag-configure po ng Ether channel is una po pupunta tayo dito sa switch. Hindi identify po natin yung mga physical cables po na gusto nating i-group sa isang channel. So, ito pong FA23 at 24 yung gusto nating i-group. Gagawin naman po natin dyan siya E, 1, 2, E. So, pupuntahan po natin yan. Dalawa na yan. So, FA0 hanggang 24. Gawin natin is sa channel group natin sila. Yung group nila ay 1 kasi i-mode natin sila. So, meron po tayong iba't ibang klase ng mode. So, meron pong active tsaka passive para sa LACP as well as yung auto and desirable sa PAGP. So, ang pinagkaiba po ng LACP tsaka PAGP is ito pong LACP is lahat po ng switches ay supported niya. While ito pong PAGP is proprietary po siya sa Cisco. So, ito pong LACP, maalin pong ibang brand man yung switch, sabihin po natin na ibang branch ng switch maliban sa Cisco, makikita niya po pa din. So, ito naman pong PAGP kapag po ginamit natin, ang makikita lang po or ma-negotiate niya lang pong switch is yung dapat po Cisco din na switch. So, ang active po ang ginagawa po niya is actively po siya nakikipag-negotiate sa switch. While yung passive naman po is siya po yung naghihintay na kausapin. So, same goes lang naman din po sa PAG, pinagkaiba lang po yung pangalan nila. So, ang gagamitin po natin ngayon is yung active na lang. And so, after po natin gawin yan, hindi na po natin yung shutdown ng user base. Shutdown. So, nakalagay po dito na LACP currently not enabled on the remote port, which is yung isa po nating switch. So, para po gawin natin yan, punta lang tayo sa kabilang switch. Then, i-identify lang din po natin yung port po na gusto natin
report channel or yung channel group po. So, 20 range, A0, 20 as well as 20 at 24 din. So, channel group, node 1, sorry po, group 1, group 1, mode active. So, ito po dapat, pareha sila ng mode ng kabilang switch. Kasi po kapag ito nilagay natin desirable, hindi po sila makapag-usap sa isa't isa. Dahil po yung PAGP po or yung desirable po is proprietary lang po siya sa Cisco ng mga switch. So, dapat po active. Okay, so once po na ano yan is makakapag-usap na po sa isa't isa. So, ang gagawin lang po natin is fast forward lang po natin sa get and okay na po nakapag-usap na po sila. So, kapag po itong isang search is ginawa po natin siyang desirable, hindi po siya makakapag-usap. So, after po nating ma-configure yan, okay, nakakapag-usap sila pareha. Kung multiple tables na yan, nag-act na lang po sila as isang single na logical link. So, nakapag-produce po ng network redundancy and in case po na kapag ito po isang cable ay nawala, makakapag-continue pa rin po yung pag-uusap ng mga pieces na yan. Kasi po meron po tayong network redundancy as said ko. So, yun lang po mag-configure ng Ether channel. So, next naman po is mag-configure po tayo ng HSRP na network. So, ito po ang gagamitin po nating virtual IP para po sa ating HSRP is ito pong 172.16.0.1. So, ito po yung router 0 is assign po natin yung IP na to. Yung router 2 po is assign po natin ng IP na to. Tapos yung lalagay po natin sa PC is yung IP. Ayan. So, mabilis lang po. I-assign lang po natin sa 172.16.10. Yung subnet mask po nila is always ganyan. Sorry po, laging magkalimutan muna shutdown. So, lipat na po tayo sa kabila. 172.16.0.11, 0, and always down. So, after this configuration po, obviously po, password lang natin. Ito pong mga routers na to ay makakapagkita na po dito sa PC na to. So, pareha po sila. So, kapag po nagkaroon tayo so yung use case po ng HSRP is, in case po, halimbawa po, sabihin natin na, okay, itong router nito, ang gusto kong gawin maging priority lagi, imbis na dito dumaan. So, para po magawa natin yun is pupunta tayo dito sa router na una, punta tayo sa gigabit 0, tapos po mag-standby version 2 tayo. And standby 1 ng IP po na gagamitin po natin virtual IP is yung 172.16.0.1. And ito standby 1. Yung priority po natin. By default po yung priority po is nakalagay lagi sa 100. So, ang ginagawa po natin by increasing the priority, is sinasabi po natin dito sa router nito na elect niya yung sarili niya para po siya yung maging priority lagi. So, priority 150. So, by default po ay doon tayo sa priority. Okay, so after the step by 1 attempt. So, makita ko lang din po yung ayos yung priority level o yung priority dito po sa kabila. So, standby 1, sorry po, version 2, standby 1, yung IP po again is yung same lang po. Ay, sorry po, ito po. Ayan, so 1.16.1, standby 1, priority. Again, sabihin po tatype na din po yung 100. Pero by default po yung priority level po ng mga yan is sa 100 naman nagawa. So, 1 by 1, and
Okay po. So, ito makikita naman po natin yung pop-up na nag-elect niya sa sarili niya as standby kasi po nakita niya po na itong isa po ay currently active. So, para din po makita natin yan, pwede po tayo mag-do show standby. Okay. So, as you can see po, ito pong yung may mataas na priority which is yung 150. Currently po siya po yung or inelect niya na po yung sarili niya as the active na router. So, while ito naman pong isa, to show standby brief, makikita po natin siya po ay naka-standby. So, ngayon po itatry po natin i-pin mula dito sa place na to yung virtual IP po natin. Yan. So, para po magawa natin, nagpunta tayo sa command prompt. So, i-choose me lang po saglit. Punta po tayo din saglit. Tapos, ipipin po natin yung ping 7.16.0.1. So, gawin po natin na unlimited po siya ng ping para po may demonstrate natin ng ayos. So, as you can see po, as for po saglit. So, nakakita po tayo ng reply mula dun sa 716.0.1. So, ang purpose po nito is sabihin po natin na matanggal itong linya na currently nasa active. So, ang mangyayari po dito is obviously po magkakaroon tayo dito ng disturbance sa network na request timeout. Pero real quick naman po is okay. Okay, so yung dalawang request timeout po is napalitan na ng reply. So, bakit po nangyari yun? Ang nangyayari po is ito pong isang router is inelect niya na po yung sarili niya as yung pinaka-active na router. So, para po makita natin kung okay na. So, ito po nakita naman natin. Nabasa po or yung nalaman po ng isang router na ito pong router na primary active na router is nawala po yung connection. Kaya po, siya po ay mula sa standby po na mode niya, naging active na siya. Kasi nga po, nawala na itong unang router na to. So, kapag naman po, binalik natin yung cable once again, binalik po natin, makikita po natin ulit yan na nag-request timeout and bumalik na po ulit yung connection. So, kapag sinek po natin ito, nasa active na po siya ulit kasi po, siya po yung may much higher na priority of 150 po. As compared to dito po sa isang router na nasa 100 lang po yung priority. So, ayun lang po yung pinaka-idea po ng HSRP. So, ang next naman po natin ipapakita is kung paano po nagana yung STP, so yung spanning tree protocol. So, ang ginagawa po ng spanning tree protocol, nagre-prevent po siya ng loops dun sa connection or yung sa pagsasend po natin ng packets. So, mag-set up lang po ako dito ng isang simpleng topology para po mapakita ng ayos. Right. Okay, so okay na yan. And lalagyan ko ng photo saglit ng IP address. Okay, dito. Lagyan ko ng dito itong dalawa para mapakita natin yung pagsa-travel po ng mga packets. Okay, so kapag chinek po natin, makikita po natin na meron tayong isang port dito na block. So, kaya po yung binablock is automatically na po na-activate yung spanning tree protocol. So, ang nagiging election po kung sino yung, or kung alin yung i-block na ano is, makikita po yan yung pinaka-root bridge natin na kung saan yung root bridge po natin yung may pinakababang MAC address. So, by default naman po, pare-parehas na ng MAC address. Yung root bridge lang po is, na-activate po siya kung depende po sa ano ng MAC address nila. So, masasabi po natin dito na or makikita po natin kung alin yung root bridge kapag po connect natin yung dito on 20. Tapos, explain po natin na do so. Parang 3. So, makikita po natin hindi siya yung root bridge kasi wala po naka-display. So, kapag po chinek natin, so siguro po ito po yung pinaka-root bridge natin. Enable configure to show spanning
spanning tree. And makikita po natin na sinabi dito na itong bridge na 'to, yung root. So, ang default po natin priority lagi is 3, 2, 7, 6, 9, which makikita din po natin yun dito na 3, 7, 3, 2, 7, 6, 9, 3, 2, 7, 6, 9. So, paano po ba natin gagawin? Paano po nangyayari yung spanning tree protocol? Sabihin po natin na magse-send po tayo ng packet mula dito, papunta din sa PC na 'to. So, makikita po natin diyan yung pag-travel po ng packets. So, makikita po natin 'to, ide-decline niya po yung packet kasi po possible po siya mag-cause or ito pong port na 'to is naka-block po or binlock po ng ating spanning tree protocol. While ito naman pong packet na 'to is tinanggap and magta-travel po siya successfully papunta dito and pabalik naman po is dadaan po ulit siya diyan sa interface or yung sa channel po na hindi po binlock ng STP. So, ang ginagawa po niyan is kaya po nagiging ganyan 'yan, pine-prevent niya po na kapag po nag-send tayo ng packet dito, pumunta dito, hindi na po siya iikot in a way na magko-cause po siya ng loop. So, bina-block na po 'tong port na 'to. So, paano po ba natin gagawin na ito yung gagawin nating root bridge para po hindi niya ma-block yung port na 'yan. So, ang gagawin po natin is pupunta tayo dito, enable config tree, yun po natin yung spanning tree, VLAN 1 kasi yun po yung laging default na VLAN. Gawin po natin yung priority. So, ang priority po natin by default ay 3, 2, 7, 6, 9. Gawin po natin na 4, 0, 6. So, after po niyan, hintayin lang po natin mag-load yan. Pwede na po natin i-fast forward. Makikita po natin na nag-guard na siya and ito na po yung naging block na port. Tapos pag po chinag natin yan, yung show spanning tree, makikita po natin na siya na yung pinaka-bridge or yung pinaka-root po na bridge. And dito naman po, ng spanning tree protocol yung block na port para po mag-prevent po again yung loop po ng pagsisend po ng packets na possible po mag-cause ng catastrophic po na problema. So, ganun po paano gumagana yung spanning tree protocol.